Kamusta naman kamuliwat mga kabyanan, kag mga kauturan ko sa Ginoo. Pasalamatan nato ng Ginoo nga siliwat gindagan niya kita sa oportunidad nga makabalik sa aton nga pagtuon diri sa aton nga book study sa Book of Ephesians. Kag kabay nga imo ini nga tun-an sa maayo kung gusto mo liwaton no, ara man na sa akon nga Facebook account sa Pedro Itabag kung imo na i-search ang tanan nga na-record nato no sa Book of Ephesians. Makita mo lang dira, gusto mo ini-download, gusto mo i-share, kag kung himuon nimo nga material sa imo nga mga Bible studies or maybe Sunday school o kung iwali, welcome gid kay open gid ini para sa tanan. Kag labi na gid sa mga pastors no nga pamati kag ginagamit nila ini. Nagapasalamat ako sa Ginoo nga in a way maka-help man ako halin pa sang una no since 1975 to this day nga ang mga broadcast na gamit man sang Ginoo para sa pagtuon kag pag-share sini sa iban. Importante gid sa sining mga tinion nga maghatag kita sang focus sa Word of God kay ti nakita ta ang dalagan sa mga kasimbahanan karon nga daw ginabayaan na ang insaktong pagtuluhan sa bagay mabasa mo ini sa Book of Revelation chapter 2 and chapter 3. Sa ginsulat sang Ginoo sa mga kasimbahanan, ilabi na gid karon nga kita sa tinion sang Laodicean age nga medyo very shallow na ang approach sa mga kasimbahanan no sa pag-attract sa mga katawhan, pero kung imo lang tawon ang basis sang truth nga dapat gid unahon naton kisa hindi mo makita kag hindi mo man batyagan. Of course, nakita natin kung paano ang kalibutan nagsulod sa mga kasimbahanan. Pero hindi tayo pagkalipatan nga ang makapatubo sa tumuluo ang Word of God. Kaya mo ini aton yung spiritual food. Okay man na ang mga ambahanon, ang worship, ang ano padra nga mga programa. Pero ang makapatubo diya sa aton, amo ang pulong sang Ginoo. Tag ang importante nga bahin sang Holy Spirit nga maghatag sa aton sang wisdom and understanding kung anong katuyuan sang Ginoo sa iya pulong. Gani naghangkat ini sa aton sang makabig naton nga pagtalupangod sa Word of God. Kag I believe no nga ang aton nga pagtubo being a Christian nagadepende na sa aton nga pagsayasat sa pulong sang Ginoo. Amo na nga ang aton kind of studies diriya. Amo gid ang pagtuon sa book by book, chapter by chapter, verse by verse. Kaya amoy na nangin approach naton since the time we began with our broadcast way back in 1975. Kaga ang Ginoo na nakabalo sang extent sang sining ministry. Kaya nagakalipay ako may bahin ako diri no sa pagtudlo sang pulong sang Ginoo for so many years. Kaya salamat gid sa mga kauturan taga nag-follow up sini. Kag nag-share man sa ilang mga pinalangga sa kabuhi kag mga kauturan and even sa mga tao pa nga wala makadangat sa kaluwasan. Kabay nga gamiton kita sang Ginoo sa iya gahom kag kusog nga mapadayon nato ng pag-alagad sa iya until the day nga I believe nga may katapusan man ning aton nga pag-alagad mo, hindi man kundi magstay forever no. Kay mag-abot siguro mga edad nga mga tag-90 na ina no kasi bagay ambot yung makalambot pa kita dira. Pero as long ang Ginoo magagamit sa aton and with your prayers, makapadayon kita. So nagatuong kita diri gyapon sa Book of Ephesus, kag diri gina-declare ni Apostol Pablo ang ginatawag nga iyang testimony, no? Naton sa nagligad nga mga inadlaw, ang testimony ni Apostle Paul before King Agrippa, kag aton diri na intindihan nga ang iya assignment nga ginhatag sa Ginoo sa iya ari diri sa verse 18 sang chapter 26 sang Book of Acts, to open their eyes and to turn them from darkness to light, from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, an inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Importante ni nga bersikulo sa aton nga panag-on karon, hindi lang sa mga pastors, sa mga leaders, kundi sa kasimbahanan gid sang Ginoo nga kabay nga idi tigid malipatan ang aton obligasyon kay ang gintukod sang Ginoo nga simbahan gintagaan niya sang Great Commission to bring people to Himself or to Christ, to bring people to the church agud nga manurture kag magtubo kag maghamtong
and to bring people to service. That's the way nga ako nakita ya kung ano ng Great Commission sa Matthew chapter 28:18 to 20. Naginsugo sa Ginoo, lakat kamo iwalay mo yung balita, kag tudloan naman katawhan nga magtubo, kag itudloon tanan nga butang nga ginbilin ko sa inyo. So if you divide that in 3 parts, number 1, naghambal to bring people to the Lord Jesus Christ, hindi to bring people sa aton kaugalingon o not necessarily nga dalon mo sila sa simbahan, kundi una gid nga dalon naton sila kay Kristo. Ang part sang church ikaduwa lang na no nga kinanglanon nga ang mga tumuluo magtubo gid. So depende man na sa church nga imo nga pagkadtuan kung ano ilagi natudlo dapat ang mga tumulo magsikyar gid sina no atong gid lang taon ni kung ano ang ginatudlo sina nga simbahan kung magatubo kita or might be sometimes ang aton motive ya god mag-enjoy lang kita no pero ang tuyo gid sang Ginoo sa iya simbahan kung nga ginpundar yan agud amo ining mangin pillar of truth no kay diri kita makakuha sang aton nga source for nourishment spiritually speaking agud nga manurture kita we become a strong disciple kag third nga makabalik kita sa pag-involve sa atong kaugalingon sa pagpangalagad sa Dios. Imagine nabla ining assignment ni Paul no, buksan ang mga mata sa mga Gentile, agud magliso sila halin sa kadulom pagkato sa kapawa. Kaya mo nang sitwasyon sa tawo mo. Kung wala kita Kristo sa atong kabuhi, wala kita sang kapawa. Pag hindi lang na wala sang paglaom no. So imagine nabla kung ano kabudlay siya ng assignment nga buksan mong mata sa mga tao, how would you open their eyes? Hindi sila nga burikaton mong mata nila, kundi nga paagi sa pagtudlo sang maidid sa pulong sang Ginoo, mag-open ng ilang mind, no? Kabintindihan nila kay tiyang tao, bisan tuod nga tanan kita makasasala, pero may ara kita ang natawag nga capacity to know. Kay ang aton kalag ara dira ang intellect or mind. We have the capacity also to feel whether ma-excite kita, malipay o masubuan because we have actually the emotion and we have also the capacity to decide kay may ara kita will, may ara kita kabubuton, ara na nag-reside sa aton mga kalag. So ang aton assignment yan, no? Ang bilang mga tumulo, kag amoy na ginhambal ni Apostol Pablo, nga ipahayag sa ila ang kamatuoran. That's why naghambal sa Romans chapter 10 nga paano sila makatawag sa ngalan sang Ginoo kung wala nila ini nabatian, no? Paano sila makatuo? Kay wala sila kabati sang pulong sang Ginoo. Kag nga wala sila kabati kay way man sang nagpahayag. Kay sila ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang saving faith amo na ang aton nga pagtuo nga makaluwas aton nga kung makabati kita sang pulong sang Ginoo. Kay kung iba niya explanation ang ginawali dira nga kung pati ka biya sa wali nga mag-intra ka sa sini nga simbahan kay amo ini ang ginpundar sang Ginoo magpamimbro kada para maluwas daw hindi man among pamaagi sang kaluwasan tumanon mong kasuguan o kung magkabuhi ka sang tadlong paano mo tadlongon ang kabuhi mo kay we are not capable of doing that without God in our lives. So ang ginapresentarya ni Pablo ang mayang balita amo si Lord Jesus Christ. Siya ang Redeemer, siya ang mediator between God and man. Natunan sa ligad nga siya ang nagguba sang wall between us and God. Siya ang naghatag sa aton sang ang natawag pagtubos, redemption. So, amo na ang kabudlayan sang ministry, ang pagpaathag niya sa mga katawhan sang pulong sang Ginoo. Ang reason kisa akon nga ang mga katawhan hindi man maka-decide sa pagbaton kay Kristo Jesus because maybe wala nila ini makilala and most of the religions no lain ang ginapresentar hindi ang natawag naton nga repentance to God and faith in the Lord Jesus Christ. Dapat usisaon tigid ang ginhambal sang pulong sang Ginoo kung ano ang mayang balita nga aton dapat i-presentar sa mga katawhan. Okay, so nagligad nga adlaw amo ni aton natun-an nga ang mga hintil included sila sa plano sang Ginoo. Na-explain na ako na sa katapusan nga bahin sa aton nga program sa nagligad nga I think the other week nga ang mga katawhan especially ang mga Hudiyo para sa ilayan di nila mabaton nga ang mga hintil maluwas man. That's why nga isa na sang butang man no nga nangin mabudlay during those times kay bisan si Peter do hindi siya maakseptar nga
magwali sa mga hintil. So when we read Acts chapter 10, dira na murag-muragan o kung narealisar o kung na hangpan ni Peter nga ang plano sang Ginoo hindi lang actually para sa mga Hudiyo kundi para man sa mga hintil. Kag siya pa ng hambal nga God is no respecter of person. So diri sa aton nga pagpadayon sa Ephesians chapter 3 verse 5 to 7, siling diri ni Apostol Pablo, which is in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and the prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. So ang ginpahayag din ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians, amo ang plano sang Ginoo nga ang mga Gentiles o mga pagans, mga Greeks kag ang hindi Hudiyo hasta kita we are considered to be Gentiles kay hindi man ta Hudiyo kay tiway man tayo naghalin sa mga kabikahan ni Abraham so mean to say we are considered Gentile. Kag of course kung natawon ta ang aton nga mga practice lain gid sa practice sa mga Hudiyo that's why nga kung magsiling ta nga ano ang aton nga ginatuuhan ang mga Gentile damo klase nga pagtudlo labi na gid sa mga Greeks, di ba? Damo sila sa mga gods, damo sila sa mga filosofiya nga hindi santo sa pulong sa Ginoo. Pero ginhambal ni Apostol Pablo nga ang Gentile kasubong sa ginpahayag sa iya, sa mga holy apostles kag mga prophets nga ang Gentile mangin partaker, fellow heirs and partakers of the promise of Christ by the gospel. Kag si Pablo ang ginpatawag o kung gitawag sang Ginoo nga mangin minister to the Gentile. And then verse 8 silindri, unto me who am less than the least of all saints is his grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So ginakonsider ni Pablo nga og galingon gani nga the least of all saints. Even though ginatawag si madama si Pablo nga saints, pero ang word nga saint dira na-refer na sa mga redeemed o kung sa tanan nga mga linuwas. Gintagaan si Pablo sang bugay sang Dios o kung ginbugayan siya nga tagaan siya sang oportunidad nga magwali sa mga hindi Hudiyo, nga magwali sa mga hintel sining kamanggaran sa aton Ginoong Kristo nga daw hindi mo matungkad kunin mo lang panumdumon kung paano ang Ginoo naghigugma sa aton kag namatay para sa aton mga kasalanan. Kay siling din sa verse 9, to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God who created all things by Jesus Christ. So para kay Pablo isa ini ka revelation kag para man sa mga apostles gaya ang ilaya feeling labi naging sa mga Hudiyo ang balatyagon nila yang sila lang gidya ang luwason. Amo na gani nga grabe ang superiority sa mga Hudiyo kay ti nabalaan nila nga sila lang yang pinili sang Dios mo. Galing medyo may natawag na to may sala man da sa ila paghangop kay para sa ilaya sila lang yang luwason sa Ginoo, but yet si Pablo naghambal sa Romans chapter 10 nga ang iya handum ang iya nga heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Di kita mo nagakahulugan ina nga ang mga Hudiyo even though nga para sila pagpati nga pinili sila pero wala sila maluwas. Actually, they are the chosen people of God. Kag halin pa na sa kay Abraham yang agin promise nga magadamo ang iyang mga kaanakan kag amo ni silang gamiton tani isang Ginoo nga mag-proclaim sang iya himaya kay sang iya mga plano. Galing kaysa pag-abot ni Christ, wala nila ginbaton si Kristo nga ilang manluluwas. Medyo ang isa pa masubok nga kamaturan kay lain nga Christ ang ilang pagabatunon. So kung maglantaw kita sa sining palaabuton, ang Kristo nga pagabatunon nila amo ang false Christ. Kaya kung nag-study kita sa eschatology or prophecy, nga mabilin ang mga Hudiyo kung mag-rapture. Bangod nga wala sila na nagabaton kay Kristo Jesus bilang personal manuluwas. Even may ara mga nga Hudiyo nga kaluwas ang mga Messianic Jew
In fact, one of my favorite teacher, no, sang prophecy, si Ahmed Sarfarti, nga actually isa siya ka Hudiyo gid nga na-convert. That's why nga nami siya pamatian kung nag-explain na hanungod sa plano sang Ginoo sa Israel. Kag one time I was listening to his preaching about the hope of Israel nga amo na si Kristo Jesus, the Messiah. Galing ti gin-explain niya mga ni nga budlay sa aton nga mga hintil nga mag-win sa mga Hudiyo. Because in the first place, ang mga Hudiyo yan hindi na mamati sa mga hintil. That's why dalayaw ng Ginoo nga may ginaluwas man siya nga mga Hudiyo man nga maka-intindi sang culture, language, no, kag ang pagkahinanglan sa mga Hudiyo. Kag ti bangod nga hindi majority sa mga Hudiyo ang maluwas, may mabilin gid kag matiplang sila to receive the Antichrist nga amo ang Kristo na, but later on they will also realize that they are being deceived. So looking back sa ministry ni Apostol Pablo ginhatag sa iyaya, nag-concentrate siya sa mga hintil. That's why ang work niya from Asia Minor going to Macedonia or Corinth and Greece, going to Rome na amo na. Pero kadamo siya sa mga disciples actually yang pamati sa iya, kag na-train sa iya. That's why even ang nag-start sa ministry dito sa Rome was not even Paul and not even Peter, kundi I believe sila ni Priscilla kag ni Aquila kag iban sa mga disciples o kung sumulunod sa teaching ni Paul nga actually mabasa mo na sa Romans chapter 16 kung gusto mo gibabalaan kung sino mga tao nga involved sa ministry dito sa Rome. Wala da ngalan ni Peter, no? So Paul spent his time kasi bagay ginambala diri sa Romans chapter 1 verse 4, inablang ginawali sa mga pastor nga the three I ams of Paul. Ang isa dara nga I am niya sa verse 14 amo nga I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So ang balatyago ni Apostol Pablo ya nga isa siya ka mangungutang. May utang siya sa mga Grigo kag bisan pa sa mga barbaro, sa maalam kag sa hindi maalam. Ti ang mga Grigo daan maalam ginyamong, no? Ang mga barbarians siya ti amo na tawag nga mga unwise. Pero aton makita ang balatyago ni Apostol Pablo ang ihandom nga mag-minister sa mga Greeks and barbarians kag ginakabig niya, no, nga isa ka dako nga utang. Namit ani kung amo manibla ang mabatyagan naton nga mga tumulo, ilabi na gid sa aton mga leaders, no, nga nagapadayon kita sa pag-alagad sa mga katawhan bangod may utang ta sa ila. Hindi siling utang in terms of monetary, value or sa kwarta, hindi kundi may utang kita sa ila sang mayang balita. We owe the gospel to those who are not saved. Amo na ang dapat naton paramdamon. That's why if you read Romans chapter 1 verse 14, 15 and 16, naghambal si Paul nga I am debtor, amo na unay nga I am, may utang ako sa mga Grigo kag mga barbaro, sa mga maalam kag hindi maalam. And then sila sa verse 15, I am ready. That's why sila nga bangod sinang akon nga pagbatyag nga may utang ako sa ila sang mayang balita, na aman ako, nahanda ako to serve the Lord and to go anywhere nga sa diin nagakinanglan sang pagpaatag sang pulong sa Ginoo. That is one of the reasons why Paul travels, from Jerusalem going to Asia Minor, to Macedonia, to Rome. Kag way ta kabalo kay way naka-record actually kung diin kutob ang papangalagad ni Apostol Pablo. He was actually desiring to visit Spain. I don't know kung nalambot yan na, kung wala. Kaya as far as the Bible is giving us the record sa Book of Acts, hindi ba nga dito siya nagtiner sa Rome, kag nagabaton sa mga bisita, nagpahayag sa pulong sa Ginoo until the time that he was actually beheaded sa time ni Nero. So, muna yung balatyago ni Pablo kung dapat ni maintindihan tani, that we are not just being a part of the church without this kind of vision, ining palananawon. Dapat ara na sa aton nga ma-feel naton nga may utang tagali sa aton neighborhood, sa aton community where we are. We owe the gospel to all the world, and we are thanking the Lord. Pasalamat sa Ginoo nga today, just like what I'm doing here and many of the pastors are doing, that we have actually the access to the whole world in preaching the gospel. That's why kami diya particularly sa Life Word, amon na yang amon nga goal, ang amon nga head office sa Arkansas,
Amo na ang among goal is to go to the social media. Kung ano mo nga platform para nga iwali ang mayong balita. That's why siling siyang amon nga director, executive director, Brother Danny Paris, nga we are shifting into the media broadcast kay bangod madamo sa mga tao nga ara gidra sila. Our audience actually is either Facebook or YouTube or other platform, no? Tayo nga how, no? Even though a lot of Christians and maybe leaders hindi sila gusto sang Facebook kay tuod man gid kung lang tawon mo lang ang Facebook damo sa mga bagay dira nga gina-post niya daw hindi gid maayo, no? Hindi maayo sa kabataan, hindi maayo sa aton kag madamo sa nakalain nga mga ideya, pero ang isa ka pamangkot ti kung hindi kita ya magbutang sa aton program like this, sino ang masling kita makakombat sinang mga false teachings kag ang mga worldly nga mga bagay dira, no? But let us be very careful kay si Satanas kadaan grabe ang influence, no? Kag sometimes instead nga magwali kita sa Facebook, nawili kita sa Facebook, no? That's why nga butang tagid sa aton tigipusoon panghuna-huna being Christians and especially leaders and teachers and preachers, this is our opportunity. Kung si Pablo Abino, isa ina panumdum ko man and maybe you will agree with me nga kung ini nga mga technology available sa time ni Paul, I am sure he will be sa Facebook. Hindi yan? I believe nga makita mo gid ang wali ni Apostol Pablo sa Facebook. Kaya ang gusto niya iwali ang mga balita sa bilog kalibutan. Kaya mo na ang komisyon sa Ginoo mo. Especially sa iya time, kabudlay mag-travel, no? Imaginabla during his time, way to eroplano. Wala sang mga salakyan, kasubong sa aton salakyan karon. Ano lang ito barko, hindi mga barko na ako gid, dilayag pa na, no? That's why when you read the book of Acts, kadamo sa mga bagay nga natabo kay Apostol Pablo sa mga shipwreck, di ba? Kaga imagine lakton niya kung di siya maglakat pakadto sa isa ka lugar, like for example when he traveled in Asia Minor from Ephesus to Laodicea, kag libuton niya na, no? Kung diin pagid nga lugar, it's either nga masakay siya sa kabayo or lakton. But today we have the opportunity, no? Even nga nagapungko lang kita diri sa aton balay, kasi si Ibante nagatamaranta ko, no? Pero when you look at this opportunity nga mawali tayong mga balita sa mga way panalambot. That's why ang hambal sa Ginoo nga if the gospel of the kingdom will be preached to all the world, the end will come. Kaya hindi niya magpabaya ang Ginoo sa mga tao nga walay kabati mo. Amo na nga hambal ni Peter sa 2 Peter chapter 3, I believe in verse 9, di ba hambal ya that the Lord is not slack concerning his promise, for some men count slackness, but he is long-suffering towards us, because he is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Di ang Ginoo hindi niya gusto nga may mawala mo. That's why nga mayong balita para sa tanan. Ang kamatayon ni Kristo Jesus is for all. But of course, we also agree that effective lang iniya sa magabaton. The death of Christ is sufficient for everyone. Kaya ang goal ni Christ is to die for all men, for all humanity, for all race. Pero epektibo lang na iya kung batunon mo kasubong bala nga kung imbitahon ka sa kinaon, no, sa punsyon. Kung hindi kaya magkanto sa lamisa kag kuha to sa pagkaon kag imong itimo kag usapon kag tunlon, that food will never be a part of your body, hindi ba? So bisan katahom sa ginimo sang Ginoo nga namatay siya para sa tanan, of course it doesn't mean that everybody is saved. Way matagapati siya iya. Kay namatay si Kristo ti luwas na tanan. Ang kamatayan niya tuya kabayaran sa aton mga sala kag ginhatag ya as a gift. Ti ang gift kundi pagbatunon hindi mo na manginimo, di ba? That's why amo na nga panumdumon tadi kay lantaw kataya sa anggulo ni Apostol Pablo sang iya bala commitment. Imagine he would say, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians. Wala siya pili, ginawali ang mayang balita sa tanan, Grigo man o kun barbaro, maalaman o kun hindi, no? Kag silingi diri sa verse 10 to 12, to the intent, ano blang pulong nga intent? Sa katuyuan, no? Sa iya intention that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church
the manifold wisdom of God. So kung ano man ang mga natago ng mga misteryo, ipahibalo sang Ginoo sa kasimbahanan niya, no? Ang mga natawag na principalities and powers, which sometimes we understand yung mga principalities amo ning makagamahanan ni Satanas. Pero hindi lang ina kundi ang gahom sang Dios. Kay hindi mo lang actually nga gina-presentar sang Bible nga si Satan makagagahom. Mas makagagahom ang Ginoo eh. Di ba hambal gani ni John that he who is in us is greater than he who is in the world. Sino na? Si Christ. Ang Ginoo mas powerful. Kag gusto ni o kung nakatuyuan diri ko nga ginawali ni Apostol Pablo, kay ang Ginoo gusto ya mabalaan sa mga tumulo sang iya simbahan ang kaalam sang Dios according to the eternal purpose which is purpose in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Anong po tumalon sina? Nga maintindihan ta ang eternal purpose nga gintuyo sang Ginoo kay Christ naton Ginoo. That's why amo na ko mabalik kita sa chapter 1. Dito na ton anta kung ano ang tuyo sang Ginoo kung nga luwason niya kita, di ba? So muna nga ang akon nga ginapaatag dire, which I believe ginapaatag ni Pastor Pablo, ang ginatawag niya gani nga ang misteryo nga sang una madamo sa mga hindi kaintindi pero ginpahayag ina sang Ginoo ang iya purpose, ang eternal purpose. Nga ang tao maluwas gidi, no? Nga ang mayang balita iwali sa kabug-usan. You know, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Nga ining kamatuuran, ining plano sang Dios, maintindihan naton. We have access to this confidence. We have boldness to declare this. Amo na nga sila ni Pablo sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." I believe in a verse very popular, no? Ang tumuloon na ka insindig-insindig kay mabatian ni pero nga ginawali sa mga pastor mo nga hindi ta magkahuya, no? Hindi ta pag-ikahuya ang mayong balita ni Kristo Jesus. Kaya amo ni siya ang gahom sang Dios pakadto sa kaluwasan sa mga magatuo. So there is always a condition there nga hindi lang siling kay si Kristo namatay, that everybody is saved. Ang kondisyon dira nga kung magtuo ka, kung tuuhan mo ining kamatuuran, Hudiyo ka man o kung Hintel o kung Grigo. So ang power of God unto salvation is the gospel. Mabasa mo ina sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to the following verses. Ginhambal ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nga ang mayong balita nga gin-declare ko sa inyo nga inyo ini gintuuhan at least o unless nga ginpalusot nyo sa piyak nyo nga dulunggan, if you have really believed, sila niya, amo ini ang mayong balita nga nagluwas sa inyo. Ag amo ini sila niya according to the scripture that Christ died for our sins, He was buried, but He rose again. Kag nagpakita siya sa mga apostles, kag He revealed Himself to me as a proof nga ining Messiah Jesus is really God. Kaya kung hindi siya matutuod nga Messiah, tani ula siya nabanhaw. Actually, kung intindihon ta mga kabyanan, mga kauturan, nga ang resurrection ni Christ amo inaya ang pruwiba nga matutuod siya nga Messiah. Tabo tutuod nga Dios. Kaya di ba damo sang gina-consider ang kalibutan nga Messiah, pero napatay sila, wala sila nabanhaw. That's why importante ang resurrection kay proof ina, no, nga si Kristo Jesus is the true Messiah. Basa ba lang 1 Corinthians chapter 15, no? Kay kung si Kristo Jesus wala na banhaw, sila ni Apostol Pablo, way pulos ang aton pagtuo, wala pulos ang aton nga ginawali, nangin butigon kita, kag wala pa mabayran ang aton mga sala. Ditoon man gid, no? Kay bisan si Kristo Jesus atong Ginoo na matay sa cross, kun wala sabi na banhaw, di kundi false Messiah siya. Butang balon nga wala man gyapon nabayran ang aton mga sala. And anybody nga mag-claim sila nga sila ang chosen o kon appointed nga makabayad sa imo sala, hindi na pwede kay bangod nga kung mamatay sila, hindi sila mabanhaw. Ang isa gani ginagkapanago pasubong, di ba? So the point here is that gina-emphasize ni Apostol Pablo ang power of God unto salvation nga amo ang gospel. Hindi tayo pagkahuya, iwali tayo, ini-explain sa mga tao ang ginhimo ni Kristo Jesus. He died, He was buried, but He rose again. So the good news is, we have a living Messiah.
Di kabay nga aton ni na maintindihan no sa aton nga broadcast diri as we continue no sa aton nga pagtuon sini sa adlaw-adlaw nga tanan nga maintindihan ta ang mayong balita. Hindi tanan nga nakasulat sa Bible mayong balita may mga hindi bala mayong nga balita. Ano ba hindi mayong nga balita? Nga ginhambal ni Apostol Pablo sa Romans 6:23 ang bayad sang imo sala kag akon sala kamatayon. Di makabing mo blay na nga mayo nga balita kung balon ka mapatay ka kag mapaimpierno ka. That's bad news, di ba? Another bad news is kung hambalan mo ang tao nga mag-intra ka di sa among reliyon kay maluwas ka. Bad news man ha kay bangod hindi mo makaluwas ang reliyon. Kung hambalan mo ang tao nga tumanon mo ining mga kasuguan, mga ordinance or sakramento whatever, ang mga seremonyas, bad news man nagyapon. Now, hindi na kaluwas mo. Ang good news of salvation is about Christ. Basabi lang 1 Corinthians 15. According to the scripture that Christ died, He was buried, He rose again. He is the living Messiah. Kag kung tuuhan natin siya, tutuod gid, no? Mabanhaw man kita sa pila ka adlaw kung mamatay ta, we will be with the Lord forever. Amo nang good news. Kag ina-declare ina sila Apostol Pablo sa Hudiyo man, kag amuman sa mga Grigo or Gentile. So bangod nga Gentile kita so may ara kita nga natawag nga responsibility to preach the gospel to the Gentile people. Sa aton sa mga Filipino, sa Asia Pacific, and to those people who are not believers yet. And praise God for this opportunity nga ginhatag sa aton nga magagamit naton ang technology in order to reach the whole world with the gospel. Ang promising if the gospel will be preached to all the world, He will come again. Amen? And He will get us into Himself, that wherever He is, we will also be there. Amo nang ginhambalya sa John chapter 14, let not your hearts be troubled. Sa sining kalibutan karon nga madamo sang problema. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And then, ginambalya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Kabayabyan, intindihon mo na. Kagubay mo po, ang baton si Kristo manuluwas, hindi na pagpaligaray ng tinion. Bow your head, ask the Father, accept the Lord Jesus Christ. Kag kung nabaton mo siya, magkabuhi ka para sa iya. Alagaran mo siya. Kay bangod nga, magakari siya luwan. Kagwaon niya kita. Amen? So liwat, ininyo biyan Pastor Pitabag daga paalam. God bless you.